Kailangan makinig at umaksyon ang pamahalaan sa daing ng ating mga tsuper at commuter. Ngayong tataas na naman ang presyo ng langis. Dumarami ang gustong magtipid at sumakay sa public transport pero kumukonte ang bumabiyahing PUVs dahil sa lugi. We badly need concrete transport solutions way beyond the suspension of excise taxes. Magandang simula ang 5,000 pesos transport subsidy pero kulang iyan at dapat palawakin. Yung isang unit ng modern jeepney ngayon, lugi na ng 1,000 pesos kada araw ng biyahe. I filed Senate Bill number 1986 which proposes a 52.8 billion pesos subsidy package, part of which is a 12 billion peso fund for transport subsidy. Malaking bagay iyan sa ating transport sector, sa ating PUV drivers, delivery riders, at TNVS drivers. Beyond drivers, dapat din tulungan ang transport cooperatives na sumasapo sa gastos ng diesel at sa pagbayad ng bank loans para sa mga bagong jeep. Sa pamamagitan ng Expanded Service Contracting Program, magagawa ng transport co-ops ang trabaho nila at babiyahe ang mga tsuper sa kanilang ruta imbes na tumigil at umasa sa ayuda. Dapat din pabilisin ang distribution ng transport subsidies at alisin ang red tape. Halimbawa, dapat ayusin ang first owner rule sa pagrehistro sa ayuda dahil pahirap ito sa maraming operator o tsuper na second or third owner na ng kanilang jeepney units. Ang mahalaga, agarang kumilos ang Malacanang at ang buong gobyerno. Huwag na natin hintayin na maparalisa ang buong transport sector at tumaas lalo ang presyo ng bilihin. Pagsikapan natin ang mga solusyon na hinihintay ng taong bayan.